Mabuhay ang bayang Pilipinas. Nako, eto na naman. Siyempre, oy, kamusta naman ang mga nyo araw nyo? Natatawa lang ako. Tawan-tawa lang ako kasi grabe itong araw na to. Umatikabo ha, pero hoy, wag ka. Kanina ang tindi noong mga revelasyon. Noong 18 Marines na taga-deliver di umano ng mga pera sa mga congressman. Tang ina niyan. Sige. Yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya naman pala ni isang congressman walang pinangalanan, eto si Ping Lacson. Diyan sa Senate Blue Ribbon Committee niya. Kaya naman pala ni isang congressman walang pinangalanan itong putang inang Yusek Bernardo na ito na sindikato sa DPWH, kasama niyang Henry Alcantara na yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga tao na ngayon kinukulong, kinakasuhan, hindi ba nakakulong na ngayon si Senator Bong Revilla? Ito si Senator Bong Revilla, mga bossing, bibigyan lang natin ng pauna. Si Senator Bong Revilla, nung nalaman niya na na-involve yung kanyang pangalan, kinasukasuhan na siya, ang ginawa ni Senator Bong Revilla, unang-una, sumuko siya. Kasi alam niya, wala siyang kasalanan. Eto ngayon, yung iba pang mga senador, napipinto na rin yung kanilang pag-aandar ng mga kaso nila. Si Senator Villanueva, Chis Escudero, si Jinggoy, natatawa nga ako kasi silang tatlo lang yung parang gustong ipakulong pero may Nancy Binay pa, meron pang Grace po. Lumabas yung mga pangalan na yan, pero nakita ba ninyo? Kasama ba sila doon sa mga iniimbestigahan ng DOJ? Hindi. Kasi nga ganito mga bossing, ganito according ito wag kayong magagalit. Yung mga yung mga taga-camera diyan yung maleta ko, hindi pala quadcom pala. Wag kayong magagalit kasi ito nagre-react lang po tayo doon sa mga sinabi nung 18 Marines na nagdi-deliver di umano ng pera sa mga sa mga taga-Congress taga-Congress. Walang pangalan. Walang pangalan si Senator Bong Revilla doon sa mga dinideliveran ng pera. Mali-maleta to We are talking about 805 billion pesos. Putaragis yan. 805 billion pesos. Putang ina niyan. Alam nyo ba kung gaano karami yung 8.5 billion pesos? 805 billion? 805, putang ina. Alam nyo ba, 3 bilyon para makapagpatayo ka ng isang ospital. 3 bilyon. 805 yan. 805. Divide na lang natin sa 3 bilyon. 805 divide by 3 equals putang ina 268. 268 na ospital sana sa buong Pilipinas ang naipatayo ng 805 billion na yan. 268. Naku po, alam nyo, bakit ko nalaman 3 billion? Kasi narinig ko yan kay kay sino ba to? Yung Vice President ni Isko Moreno noon. Si Doc Willie Ong. Sabi niya, yung ospital ng Maynila, napaayos yun, naipatayo yun, at 3 billion daw ang ginastos ng lokal na syudad ng Maynila para maipatayo yun. Kaya nga niya sinisilip yung Department of Health noon kasi sa dami ng budget ng Department of Health para, alam mo na, sa dami ng budget ng Department of Health noong panahon ng pandemya, kahit isa, ang sama daw ng loob niya, kahit isang ospital, wala man lang silang naipatayo. Well, again panahon ito ni Pangulong Duterte. Pero alam naman natin na yung Department of Health Secretary ni Pangulong Duterte na si Duque, abnoy yan. Satanas din yan. So ito kahit panahon to ni Pangulong Duterte, i-call out natin yan. Kasi totoo naman, although may dahilan naman sila kasi nga pandemic nung mga panahon na yan. At syempre, mas pinrioritize nila yung pagbabakuna sa mga tao, pagpapagamot sa mga tao dahil malaki actually ang kinover ng gobyerno sa mga bill ng mga nagkasakit na COVID. So
merong reason, pero unacceptable. Unacceptable pa rin. Yun nga yung sinasabi ni Willie Ong na 3 billion in order para makapagpatayo ka ng isang ospital. So 3 billion. Masama ang loob niya doon sa Department of Health kay Duque kasi hindi man lang nakapagpatayo kahit na isang ospital. Ngayon, 806 billion pesos ang ninakaw ng mga putang ina. Ito kung totoo ha. Kung totoo itong sinasabi ng mga Marines natin na ifinanel or hinatid nila mali-maleta, nakasakay pa sa mga sa mga eroplano, helicopter at kung saan-saan hinatid. May listahan ng mga congressman na pinagbigyan ng mga mali-maletang pera na yan. Pera ng taong bayan, putang ina. Kung makasilip sila kay Inday Sara. Kung makasilip sila sa 125 million ni Inday Sara na nilustay daw ng 11 days. Putang ina, dito 805 billion pesos ang hinati-hati sa mga puki ng inang mga congressman na ito. Di umano, according dito sa press con na to. Baka naman mapikon na naman kayo. Baka naman magsampa na naman kayo ng kaso. Anak ng tinapay. Si Senator Bong Revilla wala sa listahan. Wala sa listahan pero nakakulong ngayon. Yung putaragis na na yan, yung Yusek Bernardo na yan, yung Alcantara na yan, papalit-palit na sila ng ng statement. Sa statement nila, lahat ng statement nila completely iba na yung statement nila ngayon. Actually, hindi nga ayaw nga nila na yung kanilang yung kanilang sinumpaang salaysay sa sa Senate, ayaw nilang magamit yun sa pagdinig ng kaso ngayon kasi umamin sila dun ng katarantaduang kahayupan nila kung paano nila nilalabhan yung pera Umamin sila dun, nagsoli pa nga sila ng mga pera 'Di ba? Nagsoli sila ng pera, mga sasakyan dahil galing nga yan sa pagnanakaw nila. Doon sa kanilang mga statement nung una, lumabas yung pangalan ni Senator Bong Revilla, ni Chis Escudero, ni Villanueva, ni Jinggoy Estrada, lumabas yun. Pero makikita mo, wala ni isa na lumabas na mga pangalan ng congressman. Bakit? Eto pa isa. Alam niyo yung dalawa na naka-face mask daw, na ipiniresenta ni Lacson daw hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Kasama daw sa mga nagbibilang ng pera doon sa mga picture na ipinakita ng mga Marines. Hayop kayo. Putaragis talaga. Sabi ko, grabe. Grabe ka demonyo ng mga taga-gobyerno sa Pilipinas. Mantakin mo, ginigisa tayo sa sariling mantika. Kaya naman pala putang ina ang mga relos ng mga hayop. Kaya naman pala ang mga bulletproof na mga puki ng ina. Kaya naman pala yung mga dati mga buwaka ng ina na mga naka-tricycle lang, ngayon mga naka-artista ban na. Abay mali-malitang pera. Kaya naman pala ang hirap ng ekonomiya natin kasi yung pera hindi umiikot. Nasa loob ng maleta, itinatago ng mga putang ina, di umano. Hindi ka ba naman mapapamura? Hindi ka ba naman mapapamura? Tanungin kita. Nagagalit ka sa pagmumura ko? Hindi ka mapapamura? Araw-araw, lumalaban ka sa traffic? Araw-araw gigising ka 4:00 ng madaling araw para lang umabot ka sa opisina dahil sa putang inang traffic na yan sa EDSA. Tapos hindi pa reliable ang mass transport natin dito sa Pilipinas. Bus, MRT, putang ina niyan. Hindi ka makasakay agad-agad, ang haba-haba ng pila. Putang ina, 5:00 ng madaling araw, nakikipagsikuhan ka na dyan sa pila. Makasakay ka lang, makarating ka lang sa hayop na trabaho mo para kumita ka ng magkano minimum wage dito? 600 pesos, 700? Para lang kumita ka ng 700 isang araw. Sa isang buwan, ilan yan? Magkano lang yan? Magkano lang yan? Tapos uuwi ka pa. Mantakin mo, 4:00 ng madaling araw, gising ka na. Tapos uuwi ka, 5:00, makakarating ka sa bahay 9:00. Pag sinwerte ka, nakakarating ka 11:00. Ilang oras na lang ang tulog mo, papasok ka na naman kinaumagahan. Nagtitipid ka sa trabaho kasi nga yung pagkain mo konti-konti na lang. Yung mga anak mo may mga proyekto sa eskwelahan. Installment ang pagbili mo ng materialis na ginagamit nila.
baon nila, hirap na hirap. Ang mga nutrition ng mga katawan ng mga bata ngayon, napaka baba na dahil nga tipid na tipid ang mga Pilipino eh. Araw-araw na ginawa ng Panginoon, napakahirap kumita ng pera, tapos putang ina, malalaman mo 805 billion ang idiniliber sa mga congressman, di umano. Hindi ka ba magmumura? Putang ina, Panginoon, Lord, kung nakikinig ka ngayon, Lord, baka naman pwede, kunin mo na mga yan, ihatid mo na kay Satanas. Alam ninyo, mga bossing, alam ninyo kaya hindi namamatay ang mga puki ng ina niyan? Kaya hindi pa namamatay ang mga hayop niyan? Alam nyo kung bakit? Tangina niyan. Maniwala kayo sa hindi, hiyang-hiya si Satanas. Hiyang-hiya si Satanas. Nung nalaman niya ganito kademonyo itong mga putang ina nito, sabi ni Satanas, puta, delikado ko. Mapapalitan ako ng mga ito. Sobrang bait ko pa pala. Napakabait ni Lucifer. Sobrang bait ni Lucifer, mga bossing, kung ikukumpara dito sa mga putang ina nito, kung totoo kung totoo na na itong itong pera na hinatid sa kanila, isang taon lang yan, 806 billion. Grabe. Ikaw, hindi ka mapapamura? Tingnan mo, buhay mo araw-araw. Anong ulam mo ngayon? Anong ulam mo ngayon? Binoto mo yung mga yan Binola ka ng mga yan nung nakaraang eleksyon. Bawat distrito ng Pilipinas. Papakita ko sa inyo yung mga pangalan. Maya-maya, binoto mo yung mga yan. Di ba? Tama? Magkano binayad sa inyo nung watcher ka? Magkano ang sinisweldo mo araw-araw? Magkano, gaano kahirap magbayad ng kuryente, tubig, upa ng bahay, pamasahe? Gaano kahirap ang inaabot natin sa araw-araw dahil lumalaban tayo ng patas? Putang ina niyan. Yung mga tao na dapat tumutulong sa atin na magkaroon tayo ng magandang buhay dito sa Pilipinas, anong ginagawa nila sa atin? Ayan, ninanakawan tayo. Grabe. Oh, yan yung mga yan. May senador na nakalagay doon sa listahan, doon sa mga sinabi ng mga Marines, yung kasama ni Gutesa na nagdi-deliver. May senador, nandoon si Bong Revilla, nandoon si Jinggoy, nandoon si Escudero. Wala sila doon. Bakit nakakulong si Bong Revilla tapos makakasuhan at baka makulong na rin tong ibang mga senador? Oh, hindi ba kayo nagtataka niyan? Putsang ina niyan. Tapos itong hayop na Yusek Bernardo na to, itong Alcantara at yung iba pang mga sangkot sa flood control, state witness. Tang ina niyan, itong mga congressman, sabi dito itong mga congressman magnanakaw, tapos yung nagnakaw, yung may-ari ng sindikato ng DPWH, state witness. Ano yan? Ang kinukulong nyo, matitino? Tapos si Sir Jack Argota, kinasuhan nyo? Kinasuhan nyo si Sir Jack Argota, ngongo na nga yung tao, ayaw nyo pang pagsalitain. Pinipigilan nyo pang magsalita, ngongo na nga yung tao. Anong klase yan? Wala ng freedom of expression kahit ngongo. Tangina, komedyante, PWD, tapos pinatulan nyo. Kinasuhan nyo ng kung ano-ano, inamin naman niya na hindi lang naman ako nag-post niyan, at saka maganda-ganda naman ng caption niya doon. Hindi nga siya kinasuhan nung NBI director na nung NBI director na pinalitan ni yung Magno, hindi nga siya kinasuhan kasi wala naman talagang kakaso-kaso doon. Sinermonan lang siya Tapos biglang pinalitan. Ano yun? Pinalitan ba yung NBI director dahil hindi kinasuhan si Jack Argota? Kasi pagpasok ng bagong NBI director, kinasuhan kaagad si Inday Sara, tapos eto kinasuhan si Jack Argota. Nakakahiya kayo. PWD na yung tao. Hindi na nga malinaw yung salita, ayaw nyo pang pagsalitain. Grabe, Marshall Luyarn. Hindi ka mapapamura, ha? Kaya mag-like kayo, mag-share dito sa ating page. Dahil sigurado, sabi ko nga sa inyo, hindi kami hihinto. Kahit na pinatatahimik kami, lahat ginagawa nila. Pinahihina nila yung channel namin, nagbabiolate yung mga channel para hindi i-recommend ng Meta. Tapos ang damukal na mga kaso yung isinasampa sa amin. Putangin na, nauunahan pa kaming sampahan ng kaso kesa dito sa mga buwaka ng inanto nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Mga tarantado kayo. Wala kayong putangin na magkakaroon talaga ng pangalawang branch ng impyerno. Ano lang yan, dedicated lang yan para sa mga politiko sa Pilipinas. Alam niyo yung usual na impyerno, putangin na, hindi kayo dapat nandoon. Yung kumukulong asupre doon, putya, dapat hindi kayo doon kasi pag naligo kayo doon, hindi nyo mararamdaman sa sobrang sama ng ugali nyo. Wala kayong mga kaluluwa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kapag namatay kayo, mahihirapan hanapin yung kaluluwa ninyo.
nung mga kaanak nyo sa impyerno. Bakit? Kasi wala kayong kaluluwa. Tangina nyo, palutang-lutang kayo sa kalawakan. Oh, hindi alam kung saan kayo ilalagay. Hindi kayo man pwede sa langit, hindi rin naman kayo pwede sa purgatorio. Mas lalong hindi kayo pwede dun sa impyerno dahil sobrang sama nyo. Saan kayo ilalagay? Ayun, yung DPWH, yung mga kawatan sa DPWH, nauna ng mga namatay. Sila ngayon gumagawa ng bagong impyerno para sa mga putang ina nito. Mga hayop kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang